pati ng Joseph. Pero mayroong mga nanatili sa pangalan. Nakikita natin sa simbahan na ang nanatili natin doon, nabibigyan natin ng diin ay ang kanyang nanay, si Marcia, at ang kanyang alaga. The beloved disciple na si Juan. Kung titignan natin yung figura ni Maria na nasa pangalan ng Diyos, mga kapatid, hindi ito isang tiyan. Ito'y totoong eksena na nangyari. Imagine ang isang nanay, tinitingnan ang kanyang anak na mawalubay sa Diyos. Yung isang nanay na nakitang pinako ang kamay ng kanyang anak. It is the same hand. Parehas itong kamay na ito na kanyang inalagaan siya'y sanggol sa sapsaban sa Bethlehem. It is the same person. At ngayon, ay nakikita niya na nahihirapan at tumurusa at nandoon sa puso. Ang nakakamapa dito, nandoon yung nanay. Hindi ang iwan ng kaibigan. Napakaganda nitong figura ni Maria, mga kapatid, kasi kadalasan, at totoo naman, ang imahe natin kay Maria ay tahimik, panayad, kalmado. Totoo naman, mga kapatid. Pero, I think yung pinaka-sincero na imahe ni Maria ay yung siya yung naging nanay sa harapan ng paghihirap na kanyang anak. Napakaganda nitong pagninaya, mga kapatid. Kung nakita nyo kanina doon sa eksena sa short video, nung nagsasalita si Maria patungkol sa kanyang anak na si Jesus, hindi naman siya nakalusin o nagtulungan sa isip dahil nakatindi. Saan yung nakatindi? Kaya meron tayong pinakanta ng isang Latin na hymno. Every Holy Week na tawag dito ay Stabat Mater. She stood, the mother who stood at the foot of